Sa kasalukuyang labanan, ipinapaliwanag ni Euphemina ang kanyang kakayahan bilang isang duplicator na maaaring kopyahin ang mga kasanayan ng iba, na nagbibigay daan sa kanya na maging napakalakas sa pamamagitan ng tamang kombinasyon ng mga ito. Gayunpaman, may mga limitasyon siya. Maaari lamang siyang mag-duplicate ng 3 kasanayan bawat araw, bawat kasanayan ay may 1 beses na paggamit lamang, at mayroon lamang siyang 9 na batayang kasanayan na hindi nakatuon sa pakikipaglaban. Bukod dito, mahina ang kanyang pisikal na kakayahan. Kung may sapat siyang supply ng mga kasanayan, maaari siyang maging pinakamalakas, ngunit kapag naubos na ang mga ito, magiging pinakamahina siya. Habang ipinagpapatuloy ang labanan, binibigyang pansin ng mga knight si Euphemina dahil natalo niya ang daan-daang sundalo mag-isa. Ipinahayag ni Euphemina na may natitirang mga elite knights pa at halos naubos na ang kanyang mga kasanayan, na nagpapahirap sa mga kalaban na lapitan siya ng walang ingat. Nagkaroon ng malaking pagsabog, at napagtanto niyang maaaring patay na si Greed o kung nailigtas man niya si Heroy, hindi na niya maaaring tumulong pa. Nag-aalala ang mga knight tungkol sa posibleng pagtakas ni Greed at binanggit na may mga bodyguards pa ng Lord na nasa itaas, kaya kailangan nilang tapusin agad ang lahat. Sa gitna ng tensyon, ipinahayag ni Euphemina na hindi na niya kayang magtiis pa at natatakot na ang kanyang natitirang mga spell na may attribute na apoy ay magdulot ng kanyang pagkawasak sa saradong espasyo. Inutusan ng mga knight na hulihin siya, at nagsisi si Euphemina sa pagtitiwala kay Greed, na nagdulot ng kanyang pagkakasangkot. Gumamit siya ng pincer attack bilang pagtatangka na labanan ang mga knight. Tumawa ang knight #1 at tinanggap na tila wala na siyang lakas, habang sinabi naman ni knight #2 na ito ay paghihiganti para sa 500 kaluluwa. Bago tuluyang masugatan, nagbigay pa si Euphemina na hindi pa tapos ang laban at may 50% na tsansa pa siyang makaligtas, bagaman kung malas, siya ay tuluyang malalanta. Isang sistema ang nag-trigger ng dice roll upang tukuyin ang magiging epekto ng kanyang huling pagtatangka, kung ito man ay magiging kapaki-pakinabang o makasasama, depende sa resulta. Habang kinakaharap ni Euphemina ang mga knights, biglang dumating si Greed at pinuna ang mga ito dahil sa pagiging kawawa at pagsalakay sa isang babae. Nagulat ang mga knights at natakot nang marinig nila na natalo ni Greed si Leo, isang kilalang knight. Pinilit nilang lumaban, ngunit napaatras sila dahil sa mataas na level ni Greed. Habang nagkaroon ng tensyon, inutusan ni Greed si Euphemina na mag-cast ng spell, ngunit sinabi ni Euphemina na wala na siyang magagamit na magic. Nahirapan si Greed sa kanilang laban, ngunit biglang pinrotektahan siya ni Heroy gamit ang kanyang katawan, salamat sa kakayahang strong will na nagbibigay ng pansamantalang immortalidad. Iminungkahi ni Heroy na tumakas na sina Greed at Euphemina habang siya ang hahawak sa mga knights. Ginamit ni Heroy ang kanyang kasanayan na spiteful tongue upang bawasan ang mga stats ng mga kalaban. Ngunit ang kanyang kasunod na skill, Unbreakable Justice, ay hindi gaanong epektibo dahil sa kanyang mababang pisikal na lakas bilang isang orator. Inutusan ng mga knights na atali at ikulong siya, ngunit dahil tapos na ang kanyang quest, ligtas nang makakalabas si Heroy. Bago siya umalis, nagbigay siya ng mabuting hangarin kay Greed, na tapusin ang kanilang misyon. Matapos matagumpay na makatakas ni Greed at Euphemina mula sa mga kabalyero, pinaalalahanan ni Euphemina si Greed na nasa kalagitnaan pa rin sila ng teritoryo ng kalaban at kailangan pang makalabas ng kastilyo. Gayunpaman, masyadong kampante si Greed, na lalo pang ikinainis ni Euphemina. Biglang nakasalubong nila ang Panginoon ng Winston, si Baron Lowe, kasama ang kanyang mga bodyguard. Desperado ang Baron na huwag silang makaalis, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin sila. Natarante si Greed at sinabihan si Euphemina na asikasuhin ang sitwasyon. Naiinis, ginamit ni Euphemina ang kanyang makapangyarihang spell na Demon King's Tail Fire, at pinulbos ang mga bodyguard sa isang atake. Binaling niya ang kanyang galit sa Baron at tinuligsa ito dahil napakadaling nagbigay sa kanya ng pagkakataon para ilabas ang kanyang inis. Habang palabas na sila ng kastilyo, sinalubong sila ni Rabbit mula sa Mero Company, na tila naghanda ng mas malalakas na kalaban para sa kanila. Hindi pa tapos ang kanilang laban. Matapos makatakas mula sa kastilyo, nagduda si Greed kay Euphemina, na inupahan ng Mero Company.
Tiningnan niya ang kanyang stats at napagtanto na kahit wala siyang armor, ang kabuuang stat points niya ay higit sa 1300, na nagiging kasing lakas siya ng isang level 100 na mandirigma. Bagamat kinakabahan, handa siyang lumaban. Pero nagbago ang sitwasyon nang ipahayag ni Rabbit, na akala'y kasabwat ng Mero Company, na siya'y kumakalaban kina Baron Lo at Valmont. Iminungkahi ni Rabbit na makipagsosyo kay Grid, naniniwalang ang kakayahan nitong gumawa ng mga kagamitan ay magdadala ng malaking kita. Nangako siyang tutulungan si Grid na yumaman, na magsisimula sa pandayan ni Kan sa Winston. Ipinaalala ni Euphemina kay Grid ang pangako nitong gawin ng unique rated orb para sa kanya. Pumayag si Grid, ngunit sinabi niyang kailangan ni Euphemina na magbigay ng mga materyales at paraan ng paggawa. Nang umalis si Euphemina, nakaramdam ng ginhawa si Grid. Pagod na siya, pero sa tulong ni Rabbit at sa pangako ng kayamanan, sa wakas ay nakita niya ang isang mas maliwanag na kinabukasan. Pagod ngunit puno ng pag-asa, naghanda siyang mag-log out, sabik sa kung ano ang susunod na mangyayari. Napagtanto ni Rabbit na si Grid ay higit pa sa isang bihasang panday, siya ay inapo ni Pagma, na may kakayahang gumawa ng pambihirang mga gawa. Kinumpirma ni Euphemina na natalo ni Grid ang isang kabalyero ng Panginoon sa isang labanan, na nagpatibay ng paniniwala ni Rabbit. Nangarap si Rabbit na magtayo ng isang malaking negosyo kasama si Grid, ngunit hindi natupad ang kanyang marangal na hangarin. Bumagsak ang Mero Company, at ang mga krimen ng Panginoon ay nabunyag. Sina Valmont at Baron Lo ay pinarusahan ng kamatayan, ngunit si Rabbit ay sinintensyahan ng 10 taon sa bilangguan dahil hindi niya inasahan ang mahigpit na hustisya ni Earl Stein. Sa kabila nito, natagpuan ni Rabbit ang kasiyahan sa pagkakaroon ng papel sa alamat ng inapo ni Pagma. Mabilis na nakabangon ang Winston at naibalik ang kapayapaan. Kumalat ang kwento ni Grid, Euphemina, at Rabbit, na umabot pa kay Irene, ang anak ni Earl Stein. Naakit siya sa kwento at ipinahayag ang kanyang interes na marinig pa ang iba. Kalaunan, si Irene ay itinalagang bagong ginang ng Winston, na nagdala sa mga kaganapan sa isang kumpletong kaisahan. Breaking news! Ang komunidad ng gaming ay punong-puno ng excitement habang ang unang second-class player sa larong, Satisfy, ay lumitaw, na nagdudulot ng maraming reaksyon sa buong mundo. Ang mga gumagamit mula sa iba't ibang bansa ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon tungkol sa kaganapang ito. USA, ang SA Group ay tumatangging ibunyag ang mga detalye tungkol sa second-class player. UK, ang mga ulat ay nagsisiwalat na ang player ay mula sa Mongolia, na nagulat sa marami dahil sa limitadong bilang ng gumagamit doon. China, ang mga alalahanin ay umuusbong tungkol sa mga ambisyon ng SA Group na sakupin ang mundo sa pamamagitan ng laro. Japan, nagkakaroon ng spekulasyon na ang susunod na second-class player ay maaaring Hapon, ngunit may pagdududa tungkol sa potensyal ng Korea dahil sa malakas na bilang ng gumagamit nito. Korea, pinag-uusapan ng mga gumagamit ang mga benepisyo ng second class, kabilang ang pag-access sa mga bagong armas at kakayahan, pati na rin ang karagdagang stat points. Sa gitna ng excitement na ito, si Yang Woo, isang karakter mula sa Korea, ay nakakaramdam ng inggit sa second-class player, na nagnanais na makamit ang katulad na tagumpay. Sa bahay, ang pamilya ni Yang Woo ay nagpapahayag ng alalahanin tungkol sa kanyang kawalang trabaho at mga problema sa pera. Pinipilit siya ng kanyang ama na maghanap ng trabaho, habang pinapuna ng kanyang kapatid na si Sihi ang kanyang mga ambisyon sa gaming, na nagsasabing kung kaya niyang kumita ng pera sa laro, hindi siya dapat nalulubog sa utang. Pinagtanggol ni Yang Woo ang kanyang sarili, na sinasabing bilang isang legendary blacksmith sa laro, maaari siyang magbenta ng mga na-crafted na item at potensyal na kumita ng sweldo na katulad ng isang CEO. Dahil sa pagkakayamot at kakulangan ng suporta, pinag-iisipan ni Yang Woo na tanggapin ang alok ni Rabbit upang gamitin ang kanyang kaalaman at ang Consmithy bilang base para sa kanyang mga pagsisikap, umaasang mapapatunayan ang kanyang halaga at makakamit ang tiwala ng kanyang mga magulang. Samantala sa laro, dumating si Grid sa smithy ni Kan, na sinalubong siya ni Kan, na may sulat mula kay Rabbit. Sa sulat, ibinunyag na hindi nakatanggap ng pardon si Rabbit para sa kanyang nakaraang mga pagkakasala sa Mero Company, na nagdulot ng pagkabigo sa kanilang mga plano sa negosyo. Gayunpaman,
Hinihimok niya si Grid na gamitin ang kanyang mga kakayahan sa pandarambong kasama ang tulong ni Kan upang maging napakayaman at ipinahayag ang kanyang pag-asa na marinig ang mga alamat na gawa ni Grid mula sa malayo. Nabatid ni Kan ang dedikasyon ni Grid at inaalok siya ng pagmamay-ari ng pabrika bilang gantimpala sa kanyang pagtatanggol dito mula sa Mero Company. Nabulabog si Grid dahil hindi niya naisip na makakatanggap ng negosyo mula sa isang NPC. Nag-insist siya sa pag-sign ng kontrata upang formalisahin ang kasunduan, na natutunan ng napakalaking pagkakataon sa kanyang harapan at ang mga responsibilidad na kasama ng pagiging may-ari ng smithy. Samantala sa auction house, si Jishuka, ang pinuno ng Sedeca Guild, ay desperadong naghahanap ng isang panday na lumikha ng espesyal na Jaffa arrows na kamakailan ay na-auction. Siya ay naiinis dahil ang panday ay naglaho matapos lamang mag-post ng 79 na arrows, at pinaghihinalaan na ang ibang guild ay maaaring nakakuha sa kanya. Habang pinapatunayan niya ang kanyang autoridad sa mga humahanga sa kanya, binibigyang diin niya ang kahalagahan ng paghahanap sa nawawalang panday. Sa isang pagpupulong ng guild, binabalaan ni Jishuka na kung hindi nila mahanap ang panday sa loob ng isang buwan, sila ay sasailalim sa matinding pagsasanay. Masigasig na tinanggap ni Regis ang hamon, habang itinuturo ni Toban ang kakulangan ng mga palatandaan na maaaring sundan. Nang mag-login si Vantner, ibinabahagi niya ang nakakaintrigang balita tungkol sa isang kompetisyon sa paggawa ng item na ginanap sa Winston Village, kung saan ang isang gumagamit ay lumikha ng isang epic grade na dagger sa loob lamang ng 3 oras, isang tagumpay na kahit ang nangungunang ranker ng panday. Si Panmir ay hindi kayang ulitin. Napagtanto ni Jishuka ang kahalagahan ng kasanayan ng panday na ito at mabilis na inutusan ang kanyang guild na pumunta sa Winston, na nagbabanta ng matinding kaparusahan para sa sinumang dumating ng huli. Si Katz, isang makapangyarihang blood warrior at pangalawang anak ng isang malaking conglomerate sa Japan, ay napatigil sa ranggo 4 sa kabila ng walang humpay na pangangaso. Galit at nadidismaya, tinatanong niya ang kanyang kakayahan at iniisip kung bakit hindi siya makaabot sa ranggo 1, lalo na't may nakataya sa tunggalian ng kanyang pamilya. Sa kagustuhang makahanap ng solusyon, plano niyang maghanap sa mas malalakas na lugar, gamit ang mga advanced na potion at pera para sumulong. Gayunpaman, nahihirapan din siyang makahanap ng mataas na kalidad na kagamitan, sinisisi ang kakulangan ng mga blacksmith sa paggawa ng mga items sa mga trading site. Lalo siyang nababalisa habang isinusumpa ang mga production class users. Samantala, sa Frontier, ang kabisera ng Steam Earldom, nahaharap din si Euphemina sa mga hamon. Isang buwan na siyang naghahanap ng mga production methods para sa orbs ngunit wala pa ring resulta. Habang nag-iisip tungkol sa kanyang susunod na hakbang, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Salamat sa kanyang class trait na nagpapataas ng kanyang detection skills. Si Faker, ang nangungunang assassin mula sa Sedeca Guild, ay palihim na nagmamatsyag sa kanya ayon sa utos ni Jishuka, naniniwalang siya ang blacksmith na responsable sa paggawa ng mga bihirang kagamitan. Gayunpaman, agad na napansin ni Euphemina ang presensya ni Faker at hinarap siya, ikinagulat ni Faker dahil bihira para sa mga blacksmith na magkaroon ng ganoong kakayahan. Nag-umpisa ang kanilang labanan. Gulat si Faker sa makapangyarihang magic at mga kakayahan ni Euphemina sa laban, na pagtanto niyang hindi siya pangkaraniwang blacksmith. Gumagamit si Euphemina ng iba't ibang abilidad mula sa iba't ibang klase, kabilang na ang pagtawag ng isang Knight Familiar, isang bagay na hindi karaniwan sa kanyang klase. Sa kabila ng mga taktika ni Faker gamit ang kanyang stealth at malalakas na assassin skills, hindi niya magawang makapagbigay ng mapagpasyang atake. At madaling naka-counter ni Euphemina ang kanyang mga galaw, pati na ang pagsira sa mga clone ni Faker ng isang hit lang. Habang nahihirapan si Faker, sinusubukan ng mga miyembro ng Sedeca Guild na tulungan siya, ngunit hindi sila makalapit dahil sa knight na pinalabas ni Euphemina. Lalong naging isang panig ang laban habang ginagamit ni Euphemina ang kanyang napakalakas na magic upang talunin ang 4 na high rankers, na ikinagulat ng mga kasamahan ni Faker. Hindi makapaniwala, inamin ni Faker ang labis na kapangyarihan ni Euphemina. Habang ang mga miyembro ng guild ay nadismaya sa kanilang kakayahang lumapit sa kanya. Pagdating ni Jishuka matapos ang laban, labis siyang nabigla nang malaman na mag-isa lang na tinalo ni Euphemina ang 4 sa kanyang nangungunang miyembro ng guild, kabilang na si Faker.
Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, pinaghihinalaan ni Jishuka na si Euphemina ay may tagong klase at agad na nagpas siyang kumilos. Determinado si Jishuka na mapanatili ang reputasyon ng kanyang guild bilang pinakamalakas. Kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Euphemina, balak na wasakin siya at ang sinumang sumusuporta sa kanya. Hindi papayag na magmukhang mahina ang kanyang guild matapos ang ganitong nakakahiya at nakagugulat na pagkatalo.